Alam niyo po, sabi daw po sa Bible, sabi dun sa nabasa ko, isa daw po sa napakasayang book na naisulat ay yung book ng Philippians. Um, it is a warm and kumbaga kung babasahin po natin yun, talagang makakaramdam tayo ng kasiyahan, ng joy. At sinulat po ito ni Apostle Pablo na kung saan nung sinulat niya po yun, hindi po siya nasa vacation mode. Hindi po siya nasa success moment ng life niya. Instead, nasaan po siya? Nasa prison cell po siya. I don't know, hindi ko alam kung ano yung feeling kasi hindi pa naman po ako. At ayoko pong mapunta dun sa sitwasyon na yun. Pero knowing, meron tayong awareness na kapag nandoon ka, talaga naman, napakalungkot po, di ba po? Kasi si Pablo po, that time is limited, uncertain yung yung sitwasyon niya. At parang mukhang dadaan pa siya sa paglilitis at pwedeng ikamatay niya. Sa atin po, kadalasan, yung joy natin nakadepende sa sitwasyon ng buhay natin. Pero hindi po nga dapat maging ganun. Dapat po sa perspective ng isang tao. Okay po? What I mean is, dapat po, yung minsan yung kadalasan na pag ang buhay natin is okay, okay din po tayo. At kung minsan naman, pagka hindi maganda yung sitwasyon, ang nagiging reaction or nagiging gesture natin is baksak tayo. Tinuruan po tayo ni Pablo dun sa kanyang, kung paano niya sinulat yung Pilipos, yung pagiging grounded internally. Yun di pong kahit wala pa po yung mga answered prayer natin, ayos pa rin, pwede pa rin po tayo magkaroon ng peace. Kahit magulo yung sitwasyon, meron pa rin tayong kapayapaan sa puso natin. At kahit po na parang andyan lahat ng storm, pwede pa rin po tayo maging payapa at makapagpuri sa ating Panginoon. Amen po. Sabi po doon, nung nabasa ko yun sa Pilipos, sabi niya, ang buong liham ay larawan ng nag-uumapaw na kaligayahan. Nag-uumapaw na kaligayahan at taimtim na kagalakan ni Pablo kay Kristo kahit na nasa bilangguan siya at sa panganib na kamatayan. Despite na pinagdaanan niya, nakapagsulat pa rin siya ng libro na kung saan ma-encourage niya yung mga taga-Pilipos na patuloy na mabuhay. Sa atin po, sa ating sitwasyon, minsan po, nababound tayo ng circumstances ng buhay natin. Amen po. Pero tandaan po natin, we can still find joy. We can still find peace. Kahit nandun tayo sa sitwasyon. Kasi po, hindi po reward ang joy. It is a decision. So the moment ma-realize natin na parang na nagagapi tayo or natatalian tayo ng sitwasyon, lagi po nating iisipin na magkaroon tayo ng control para or makontrol natin yung sitwasyon na yon para hindi tayo makontrol ng mga problema sa ating buhay. At sa umagang ito, naniniwala ako, ang bawat sa atin, ano man yung pinagdaraanan natin, mas pinili natin na makapunta tayo sa ating iglesia para makipagbigay tayo ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So tayo po tayong lahat, kung ano man yung sitwasyon, kung ano man yung problema, o ano man yung, good kung maganda yung sitwasyon natin at meron tayong mga successes. Pero kung kabaliktaran man yun, rest assured tayo sa Lord kasi mas inuna natin ang magpuri sa ating Panginoon. At wala tayong reason para hindi tayo makapag-utter ng praises sa ating Panginoon sa umagang ito. Amen po? Let us pray. Heavenly Father, we praise you and we thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Dahil patuloy mo kaming tinuturuan kung paano kami maging grateful enough sa lahat ng kabutihan mo, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Salamat sa buhay ni Pablo, Panginoon, na bagamat hindi kagandahan yung sitwasyon niya, nakuha niya pa rin magsulat at mag-encourage ang mga taga-Pilipos. At kahit ngayon, Lord God, sa amin niya rin to sinasabi,
na maging grateful kami, maging calm kami, maging joyful kami, Panginoon, sa bawat sitwasyon ng buhay namin. At kapag naranasan namin, Lord, yung inner joy, yung inner happiness na nagmumula sa iyo, freely, may bibigay namin yung pasasalamat namin sa iyo. Kahit anumang sitwasyon, lagi kami makakapagpuri sa iyo. Makakapagbigay kami ng praises sa iyo dahil deserve mo ang lahat ng ito. And once again, as we gather, Panginoon, help us to do it, Panginoon. Mapapurihan ka namin sa spirito at sa katotohanan. Makita mo yung laman ng puso namin na nag-uumapaw, na nagpapasalamat. Tanging sa iyo lamang po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We give you the highest praise you deserve, for you are worthy of it, O God. Hallelujah. There is no one else who is worthy of our praise. To worship you is our desire. There is nothing else, Lord, that we would rather do than worship you with hearts on fire. Lord, when we behold your face in all your splendor, we will lift our voice and sing our praise to you. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever we'll sing your praise. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever we'll sing your praise. There is no one else who is worthy of our praise. To worship you is our desire. There is nothing else, Lord, that we would rather do than to worship you with hearts on fire. Lord, when we behold your face with all your splendor, we will lift our voice and sing our praise to you. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever we'll sing your praise. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever we'll sing your praise. There is nothing else, Lord, that I desire to do than to lift my hands in adoration. There is no one else who could do the things you do. Lord, you are to me my soul's salvation. Lord, when we behold your face with all your splendor, we will lift our voice and sing our praise to you. Yes, O Lord. Lord, we will worship you now and forever.
Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your praise. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your praise. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your Lord, we will worship you alone. Hallelujah. Yes, oh God, you deserve our praises. We thank you, Jesus, for your gesture, for your goodness in our lives, oh God. Hallelujah to you, only you, Jesus. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your praise. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your praise. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your praise. Now and forever, we'll sing your praise. Now and forever, we'll sing your praise. Hallelujah, hallelujah. And that is what we want to do, oh God. To worship you alone, oh God. To give you the highest praise you deserve. For we are grateful for what you've done in our lives. Hallelujah. Come on, church, let us worship our God. Hallelujah. Gusto niyang marinig yung papuri, yung pasasalamat natin sa Kanya. Dahil siya ang Diyos na mabuti, Diyos na dakila, Diyos na dapat natin kilalanin sa ating mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. We are grateful unto you, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. We praise you, Lord. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your praise. Lord, we will worship you now and forever. Now and forever, we'll sing your praise. Now and forever, now and forever, we'll sing your praise. Now and forever, we'll sing your praise. Amen. Hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you, God. We love to sing in your presence, oh God. Praise God. I love to sing your praises, my sweet Savior, and remind my heart of what you've done for me. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Always, forever and ever, you will be my God.
be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. Amen. I love to sing your praises, my sweet Savior, Amen, Lord. and remind my heart of what you've done for me. Thank you, God. When I think of all the ways that you've been faithful, I rejoice to know that's how you'll always be. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. Always, forever and ever, you will be my God. You will always be the shepherd of my soul. Always, always, forever and ever, you will be my God. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. Oh, you will always be the same. You will always be the same, and forever you will reign. I will live to praise your name always. Amen! Hallelujah! Lahat po ng papuri, pagdakila at pagluwalhati ay maingat naming binabalik. Tanging sa iyo lamang po aming Panginoong Jesus. At lahat po tayo magsasabi ng Amen. Amen. Praise God. We worship God in different ways at church. We sing, we read the Bible, we pray. Another way we worship is by giving our offerings to God. Offering time is when we give our money back to God. This money is used for our church, our community, and to spread God's love around the world. The Bible teaches us that God loves a generous giver. That means we give our money with a happy heart and because we love God. During offering time, we can thank God for His many blessings and give back to Him. And para po sa mga nanonood online po, nakatutok po sa ating online worship service po, ipa-flash po yung sa bank accounts po ng ating church, sa video sa BPI China Bank, and sa GCash po. Pwede rin po kayo magpaabot ng ating tithes and offering po. Magandang araw po sa ating lahat. Pakibati naman ang inyong mga katabi na maganda at gwapo ka pa sa araw na to. Amen. Yan, gustong-gusto natin yung naririnig na nasasabihan tayong maganda at gwapo. Masarap yan sa pandinig natin. Sino dito may social media? Yan. So, hindi natin maalis yung social media sa atin, no? Kahit naman sa akin, lalo na
Mag-isa lang ako sa bahay, so wala rin ako makausap. One time, nagbabrowse ako sa social media. May isang post na nung una, hindi ko pinansin. Parang kasing normal post lang, siguro reaction niya sa mga nangyayari sa bansa natin o sa paligid. Pero nakakita pa ako ng mga ibang post na similar yung message. So ganito yung unang post na nakita ko. Sabi dyan, pausap po sa Spain, US at Japan. Kailan nyo po ulit sasakupin ang Pilipinas? Promise, di na kami lalaban. So ilang post yung ganyan na paulit-ulit. Although iba-iba yung wordings. Kaya lang, same thought. Na parang gusto nilang magpasakop. I don't know kung anong intention nung nag-post. Is it meant to be sarcastic lang? A joke? Or a way para mag-release lang siguro ng frustration, hopelessness sa sitwasyon na nangyayari? Pero dun sa comment section, so syempre lumabas yung pagiging marites natin, tinignan natin yung mga comment ng mga tao dun sa post. Nakita ko may mga negative comments at binabash yung nag-post niyan. Nakalagay doon, bakit mo sinasabing sakupin tayo ng Pilipinas? Ay, sakupin tayo ng ibang bansa. Wala ka nung panahon na siguro nung nasasakop tayo kasi mahirap ang buhay nun. Merong mga pinatay, may mga nagdusa, may mga nahirapan. So, ibig sabihin, yung term na sakupin, sasakupin, o magpasakop, ay may negative connotation para dun sa mga yon. Nakikita nila yung post as hindi maganda. Ano ba ibig sabihin pag magpasakop? Kayo, ano yung naiisip nyo kapag narinig nyo yung term na sakupin o magpasakop? Di ba somehow, para siyang negative talaga? Kasi, ibig sabihin nun, merong isang magro-rule over sa'yo. O kaya, there is someone o something na mas angat sa'yo. So, kailangan mo mag-submit. Kailangan mo mag-surrender. O kaya, kailangan mong sumunod kung ano man yung sasabihin ng someone o something na sumakop sa'yo. Ibig sabihin, under ka nun. Hindi ko sinasabi yung mga asawang lalaki na under ng kanilang mga asawang babae, ha? Hindi po yun yun. Pero pag-usapan natin yung magpasakop. Sa ating buhay bilang mga Kristiyano, meron din tayong term na magpasakop o mag-submit. At minsan negative din yung dating nun sa atin. Parang katulad ng mga nag-comment dun sa post na pinakita ko kanina. At pag-usapan natin yung isang buhay ng isang propeta na somehow ay nagkaroon ng ganyang problema na hindi siya nakapag-obey at nagpasakop dun sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. At siguro kung makita ko tong propeta na to, tatanungin ko siya. Kasi yung kwento niya medyo putol, hindi ko alam kung anong nangyari talaga sa naging buhay niya. Tatanungin ko na siya, kapag nakita ko siya, handa ka bang magpasakop? At yun din yung itatanong ko sa bawat isa sa atin at the end of this sermon. Handa ba kayong magpasakop? Pag-uusapan po natin ang kwento ni Prophet Jonah. Siguro yung mga CBH natin, mga youth natin, tapos yung matatagal na alam yung kwento ni Jonah, yan yung may big fish. Yan yung naaalala natin na merong malaking isda na kumain dun sa propeta, tapos 3 days, after 3 days, iniluwa siya. So tignan natin anong relation nun sa pagpapasakop. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Gagamitin po natin yung 4 chapters ng Jonah. Pero may mga verses lang tayong babasahin para hindi po tayo masyadong mahaba. Sabi po sa Jonah chapter 1 verses 1 to 4, nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amittai. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas at nagpasyang pumunta sa Tarshish. Yan po ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Hallelujah, Lord. Kami lumalapit sa iyo, Panginoon, ngayong umaga na to. Salamat, Lord, sa
araw na ibinigay mo sa amin para makapanambahan at makarinig ng salita mo. Dalangin ko, O Diyos, ang patuloy na pagsama mo sa amin sa araw na ito upang maunawaan yung mensahe mo sa amin. Bigyan mo po kami ng gabay ng banal mong spirito, ng wisdom na nagmumula sa iyo. Buksan mo ang aming puso at kaisipan para tanggapin, Panginoon, ang mga katotohanan na maririnig namin, O Diyos. At tulungan mo rin kami na ang mga katotohanan na ito ay hindi lang basta marinig namin sa aming tainga, kung hindi pumunta ito sa aming puso at magbago ng aming mga pananaw. Hayaan mo na mag-align ito sa amin sa kung ano ang naisin mo, Panginoon ko. Walang ibang madakila at may taas sa aming kalagitnaan kung hindi ikaw lamang po. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Katulad po ng sabi ko kanina, ang title po natin ay Handa ka bang magpasakop? Tanungin mo nga yung katabi mo, handa ka bang magpasakop? Mamaya sasagutin nyo yan personally kung handa ba kayong magpasakop. So si Prophet Jonah po, ay isa siyang propeta sa Northern Kingdom. Yang panahon po na yan ay nahati na sa dalawang side ang Israel. So may Northern Kingdom at may Southern Kingdom po. So siya ay naging propeta sa panahon na ang hari ay si Jeroboam II. Sa mga nabasa ko, si Jonah ay nationalistic na propeta. Siya ay nagamit ng Panginoon para magsabi sa mga hari ng kung papaano ba magiging politically stable at may economic growth yung panahon ng mga Israelita that time. Kaya sa panahon po ni Jeroboam II, yung hari nung panahon ni Prophet Jonah, ang Israel po ay nasa golden years niya. Politically okay, stable, yung territory po nila, teritoryo ng mga Israelita ay nag-expand pa dun sa border. At pagkatapos economic wealth, meron din sila. Hindi sila naghihirap that time. Pero, spiritually and morally, yun yung corrupt sa kanila. Kasi merong social injustice, may class division, may mga mahihirap, mayayaman, tapos yung mga mahihirap at saka mga slaves na papahirapan. And spiritually, although sumasamba sila sa Panginoon nung panahon na yon, meron pa rin silang mga shrine o mga altar para dun sa mga Diyos-Diyosan nila. So hindi sila sumasamba sa iisang Diyos lang. Hindi sila sumusunod sa Panginoon despite nung parang magandang panahon sa Israel period noon. At yung sinabi po dyan sa utos, di ba sa text natin, pinapapunta si Jonah sa Nineveh. Ang Nineveh po ay Assyrian capital. So isang city to na ang kalaban ng Israelita. So imagine nyo po yung pinapagawa ng Diyos kay Jonah that time. So pag binasa po natin yung Book of Nahum sa ating Old Testament, makikita po natin na yung Nineveh ay kinokondemn dahil sa cruelty nito. To give you a brief description paano sila naging cruel, kasi notorious po sila na brutally bugbugin yung mga slave nila, tapos yung mga sinasakop nilang bansa ay talagang merong pinuputol yung mga limbs or kaya tino-torture yung mga tao. So sobrang pahirap po sila to the point na tinawag na Bloody City ang Nineveh. So pag-usapan natin paano lumabas yung pagpapasakop ni Jonah sa Panginoon dito sa kwento niya from chapter 1 to chapter 4 at paano natin to i-relate sa buhay natin. 3 bagay sa pagpapasakop. Ano ba ang makikitang nating elements dito at paano ito lumabas sa buhay ni Jonah? Una, authority. O kung sino yung namumuno, sino yung naghahari, sino yung nangunguna. Sabi sa Jonah chapter 1 verses 1 and 3, nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amittai, sinabi niya. So ibig sabihin dyan, merong utos ang Panginoon. May pinapagawa sa kanya. Pero pagdating sa verse 3, sabi, pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas. So parang
ikaw, inutusan ka ng nanay mo, nagtago ka, imbis na sumunod ka sa nanay mo. So, ganun yung ginawa ni Jonas. Naiintindihan niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. May instruction. Pero nag-travel siya sa opposite direction. Andito, papunta kunyari siya sa Nineveh. Andito ang Nineveh, pupunta siya dun sa kabilang side. Paano niya ginawa yon? Alam natin yung kwento, sumakay siya ng boat papunta dun sa city of Tarsus. Alam niya kung ano yung inuutos ng Diyos, pero mas sinunod niya kung ano yung own direction niya or own instruction niya. At ito po yung isang element ng submission o isang bagay sa submission na nagiging issue at danger ng puso natin. Kasi if this danger na hindi nagsasubmit ang puso o nagre-refuse ng submission, self becomes the authority. Sino nga po si Jonah? Prophet ng Diyos. Ibig sabihin, ang authority over him ay ang Panginoon. Pero anong ginawa niya? Sinunod niya yung ibang gusto niyang gawin kaysa sa pinapagawa ng Diyos sa kanya. Kaya this is the danger of a heart that refuses submission. Self becomes the authority. Alam niyo po, hindi lang naman yan sa panahon ni Jonah. Even dun pa sa Garden of Eden. Sino nga po ang mga tao na nasa Garden of Eden? Si Adam at saka si Eve. Anong sabi sa kanila ng Diyos? May pinapagawa din sa kanila ang Diyos. May instruction sa kanila ang Diyos. Pamahalaan nila yung lahat ng hayop. Tsaka yung other creation ng Diyos. Pero, pwede rin nilang kainin lahat ng halaman o puno na naroroon except dun sa isang puno na tinuro sa kanila ng Diyos. Pero anong ginawa nila? Nag-disobey. Sinunod nila kung ano yung gusto nilang gawin. Adam and Eve rejected yung authority nung instruction, nung salita ng Panginoon na binigay sa kanila. At doon, alam natin sa Genesis 3, pumasok ang kasalanan. Naging fallen ang nature ng tao at ng lahat ng creation when humanity stops submitting dun sa authority and rule ng Diyos sa buhay nila. Sa atin naman po, di ba sabi yung asawang babae ay magpasakop sa asawang lalaki? Pero minsan po, di ba nagiging issue pa yan sa mag-asawa? O sasabihin ng asawang lalaki, ganito na lang ang gawin natin. Na diskarte. Halimbawa, sa pupuntahan, dito tayo dumaan. Pero, yung asawang babae, may naiisip siyang ibang direksyon. Hindi, na-search ko, ito yung mas shortest na daan, dito tayo dumaan. So, nagkakaroon ng argument, ng conflict, kasi hindi nasusunod yung authority doon sa kanilang relationship. Halimbawa, parents, lalo na ang mga nanay, nag-utos, hugasan mo ang plato. O sino mga tagapaghugas ng plato dito sa bahay? Yun ang pinapagawa sa kanya. Kaso ayaw niya kasi bagong manicure. Sayang ang gel nails. So ang gagawin niya na lang, magwawalis na lang ng bahay. May ginawa pa rin naman siya sa bahay, pero hindi niya sinunod yung inutos or instruction sa kanya. Marahil may nanay na matutuwa kasi may ginawa sa bahay. Meron din namang magagalit kasi ikaw yung nagsabi kung ano yung gagawin pero hindi sinunod. Hindi nasunod yung authority over dun sa anak. Workplace scenario. O yung mga young professionals and SIM natin na nandito. Kung ikaw ay may taong under sa'yo at nagbigay ka ng instruction na ito ang gawin nila para dun sa isang project
or isang report na kailangang ipasa, pero iba yung ginawa nila at hindi na-achieve yung result. So, hindi sila sumunod sa instruction mo, hindi sila sumunod dun sa authority na meron ka over them bilang supervisor or manager nila. Nagigets nyo po yung ganitong illustration kung paano si Jonah, may authority ang Lord over him, pero hindi siya sumunod dun sa instruction o salita ng Panginoon sa kanya. Alam nyo ba, tinanong si Jonah ng Panginoon, sabi dun sa chapter 4 verse 4, sumagot ang Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Nineveh? Kasi sa unang mga verses niyan, sinasabi ni Jonah na galit siya sa Diyos. Galit siya dahil bakit siya pinapunta doon? Bakit siya pinagsalita doon sa mga tao? Tapos lumabas pa yan si Jonah sa city para ipakita yung kung paano siya galit o naiinis dun sa ginawang aksyon ng Diyos. Dun sa pinaghihintayan niya, sobrang init, ginawa ng Panginoon, nagpatubo siya ng halaman para magbigay ng lilim kay Jonah. Kaso kinabukasan, may uod na pinalabas din ang Diyos. Kinain ng uod yung halaman, nawala na, namatay. So ramdam na naman ni Jonah yung init nung panahon na yon. At nagalit na naman siya dahil dun sa nangyari sa halaman. Sabi po sa Jonah 4:9-10, sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Si Jonah, hindi niya kinreate yung halaman, pero nagpakita siya ng malasakit dun sa nangyari sa halaman. Ang Diyos, sinasabi niya kay Jonah, may malasakit siya dun sa tao, sa Nineveh. Kasi siya ang nag-create sa ating lahat. Tama po ba? So may authority siya sa atin bilang ating creator. Kaya nga may pinagawa siya kay Jonah. Pero si Jonah, dun sa authority na pinapakita ng Diyos sa kanya, hindi siya sumunod. Hindi siya nagpasakop. Hindi siya nag-submit. Sa atin po, sino po dito ang mga Kristiyano na tinanggap si Jesus sa puso nila? Amen. Amen. Praise the Lord. Alam niyo po, sabi sa 1 Corinthians 6:19-20, if you are not your own, for you were bought with a price. Hindi na daw tayo sa sarili natin, para sa sarili natin, dahil tayo ay binili ng may halaga. At alam po natin yon, ang bumili sa atin ay ang buhay mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nasabi ni Paul, na hindi na siya yung nabubuhay sa sarili niya kung hindi si Kristo na nasa kanya. Ibig sabihin yung buhay po natin na tinubos ng Diyos, tayo ay napa-under sa authority ng ating tagapagligtas at ano pong tawag kay Jesus? Panginoon. Pero ngayon po parang katulad tayo ni Prophet Jonah. Maraming tao alam nila yung salita ng Diyos. Alam yung instruction ng Panginoon. Nakakarinig ng sermon, nakakarinig ng mga sinasabi sa social media na Word of God. Even yung napapakinggan sa radyo. Pero hindi fina-follow kung ano yung authority ng salita ng Panginoon na nababasa o naririnig. Diba, alam natin kung paano sinasabi ng Diyos to live a godly life, to follow yung example ni Christ, pero marami pa rin they entered ungodly relationship. Sinasabi kung paano ilabas yung integrity at disiplina bilang Kristiyano. Kasi sabi, whatever we do, do it heartily para sa Panginoon. Pero anong nangyayari? Nagko-compromise sa work at school. Some continue hiding secret sins. O kaya nagko-continue ng personal ambition over obedience.
Marami rin na mga Kristiyano at mga tao uma-attend sa church. They allow to sit, to enjoy the presence of God, to sing praises sa Lord. Pero ang nakaupo pa rin pala sa trono ng buhay nila, ang authority pa rin sa trono ng buhay nila ay sarili nila. Sabi sa Luke chapter 6 verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Ang sabi po kay Jonah, siya ay propeta talaga ng Diyos. Sumusunod siya sa Diyos. Pero nung may isa nang pinagawa sa kanya ang Panginoon, hindi siya nag-submit sa authority ng Diyos. Tayo po na nandito ngayong araw na to, nakakarinig ng salita ng Panginoon. Tanungin ko po kayo, sino ang authority na nasusunod sa buhay mo? Kapag ba may inutos ang Diyos sa'yo na gawin, nagagawa mo? Nagsasubmit ka ba sa authority niya? So yan po yung isang element ng pagpapasakop, yung authority. Malalaman natin kung kanino tayo nagpapasakop, kung kaninong authority yung sinusunod natin. Kaya sino po ang nasusunod na authority sa buhay nyo? Pangalawa, desire. Sabi po sa chapter 3 verses 1 to 3, muling nagsalita ang Panginoon kay Jonah. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang pinapasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonah sa Nineveh ayon sa sinabi ng Panginoon. Nakita niyo po yung pagbabago? Di ba sa verse 1, inutusan siya ng Diyos, ang reaction ni Jonah ay tumakbo, patago sa Diyos o palayo sa Diyos, palayo dun sa inuutos ng Diyos. Dito sa chapter 3, nag-iba na. Kinausap ulit siya ng Diyos. Pagkatapos, sabi diyan, pumunta agad si Jonas sa Nineveh ayon sa sinabi ng Panginoon. Sumunod na siya dun sa instruction sa authority ng Diyos. Pero ito po, pagdating sa chapter 4 verses 1 to 2, sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Nineveh at galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, "O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaaawaan mo ang mga taga Nineveh kung magsisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit at handa kang magbago ng isip na hindi magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish." Sumunod na siya. Nagpa-under siya sa authority ng Diyos. Pagdating sa chapter 4, meron pa palang problema. Yung desire ng heart niya. Kinilala niya na, inacknowledge niya na yung will ng Lord. So ginawa niya yung pinapagawa sa kanya. Nagpunta sa Nineveh, nag-preach sa Nineveh. Sabi sa naunang chapter, nagrepent yung mga taga Nineveh at hindi na pinadala ng Diyos kung ano man yung dapat na judgment sa kanila sa panahon ni Jonah. Kaya lang, pagdating ng chapter 4, galit pala siya. Sabi dun sa verse natin, alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Kilala ni Jonah ang Diyos. Alam niya yung heart and desire ng Lord. Pero hindi kasi yun yung desire ni Jonah. Sabi niya, yun yung dahilan kung bakit ayaw niya talaga pumunta dun sa Nineveh. Bakit sa opposite direction siya tumatakbo, palayo dun sa ipinag-uutos ng Diyos sa kanya. Kasi yung desire niya para sa mga taga Nineveh ay judgment. Pero ang desire ng Lord ay mercy and compassion.
Nakita niyo po yun? Pwede pala nating i-acknowledge yung utos ng Diyos. Pwede nating malaman ano talaga yung kalooban ng Diyos. Di ba po napag-aralan natin before sa ating discipleship kung ano yung mga katangian ni Jesus? Siya ay forgiver, siya ay provider, siya ay counselor, siya ay advocate. Naaalala niyo pa po ba yun o nakalimutan na? Ibig sabihin may alam tayo tungkol sa Diyos. Alam natin kung ano yung character niya. Pero mga kapatid, pwede pala yun na alam na natin yung dinidesire ng Lord, pero dahil iba yung desire natin, yung gusto nating mangyari kesa sa gusto ng Diyos, hindi tayo nagpapasakop. Lumayo at nag-disobey si Jonah dun sa kalooban ng Diyos na gusto niyang mangyari para sa mga taga-Ninive. Sumunod nga si Jonah pero nag-grumbled siya. Isipin niyo po yun, no? Galit na galit siya. Kasi ang desire ng Lord ay mapatawad yung mga taga-Ninive kahit sobrang lulupit nilang tao. Ganon din sa atin mga kapatid. God's desire and command, hindi yun lagi, yun yung magiging desire natin. Lalo na kung salungat talaga dun sa gusto nating mangyari dahil meron tayong personal preferences, meron tayong personal experiences, meron tayong mga perspective sa sarili natin. Katulad ni Jonah, sabi ko nationalistic na prophet siya. Mahal na mahal niya naman talaga yung Israel. Kaya kapag dun siya pinagsasalita ng Diyos, ginagawa niya talaga. Kasi it's to save their nation. Pero nung enemy na, nung cruel na sa tingin niyang mga tao na hindi dapat mapatawad o dapat ma-judge ng Diyos ng mga tao, iba na yung desire niya. Ay Lord, ayoko na yan. Hindi ko kasi sila gusto bigyan ng compassion and mercy. So ayokong sumunod at magpasakop dyan sa desire mo na yan. A heart that refuses submission eventually becomes controlled by selfish desire. So kung yung desire natin ay hindi align sa desire ng Lord, makokontrol tayo ng selfish desires natin. Katulad ng nangyari kay Jonah. Mas gusto niya pa na magpakahirap, bumayad ng boat, papunta sa ibang lugar. Basta lang hindi mangyari yung kalooban ng Diyos kasi against yun sa ninanais niya. Di ba po sa atin, tayo nga ayaw natin kapag yung gusto natin hindi sinunod ng inutusan natin, di ba? Limbawa, sino ba mga nagpakasal na dito o may mga events na nangyari tas kumuha ng third party na supplier? Limbawa, magpagawa ng cake. Di ba normal yan sa mga events may cake? So magsasabi ka, ito po yung design, tapos ito po yung flavor. Marami ako nakikitang post sa ganyan sa mga events pages sa social media. Nagagalit sila kasi yung reality, yung expectation nila, kasi sinabi naman nila yung gusto nilang mangyari dun sa halimbawa, cake na in-order nila. Kaso pagdating, ang in-order nila kunyari, frozen na cake. Si Elsa. Kaso ang lumabas si Shrek. So hindi naman talaga yun yung gusto niya. So magagalit sa supplier kasi hindi sumunod. Kasi yung binigay na result ng supplier ay hindi yung dinidesire niya. Imagine nyo na lang po ang Lord kapag may dinidesire ang Lord. Tapos, ayaw nating gawin kasi hindi yung desire natin. So, iba yung ginagawa natin. How it hurts. It hurts yung Panginoon natin. Dahil lang nakokontrol na tayo nung selfish desire natin. Kasi we refuse to submit kung ano yung desire ng Panginoon.
Maraming tao, they acknowledge God, they acknowledge yung instruction and command ng Lord, but they do not live a life na nagte-take delight ang Panginoon. So dahil iba yung desire ng Lord kaysa sa desire natin, for example, the Lord desires na yung body natin, we take care of it kasi temple tayo ng Panginoon. Pero dahil gusto mo ng social media validation, you expose your body sa social media. O kaya sabi ng Lord, it's not good for a man. Nagigising siya ng maaga para magtrabaho at uuwi ng gabi. Na wala ng ibang nagawa, nagpakapagod na sa trabaho. Pero you desire success, you desire wealth. So nagpaalipin ka dun sa trabaho mo. Na wala ka ng ibang time sa ibang bagay. Lalo na yung mga bagay para sa Panginoon. Alam mo yung desire ng Lord that you give time for Him pero wala kang oras kasi nga iba yung chine-chase mo. O kaya naman, the Lord desires that we take delight in Him, that we meditate His Word day and night. Pero hindi tayo na-entertain dun sa mga bagay na yun kaya sinisik natin yung entertainment sa mundo. Nonood ka ng movie, makikinig ka ng mga music, ilang oras yung lilipat na nagbabrowse ka online. O kaya the Lord desires that you find a suitable partner for you, parang yung ginawa niya kay Adam and Eve. Someone that can help you. Pero dahil crush siya ng bayan, gusto mo pa rin i-pursue. Kasi iba kapag nakatuluyan mo yung crush ng bayan, high status ka nun, di ba? Parang ang gwapo-gwapo ng tingin mo sa sarili mo nun. O kaya ang ganda-ganda. So even though that relationship ay hindi desire ng Panginoon sa'yo, ipapursue mo. Pero pansin nyo, when we pursue those things, parang lagi lang tayong pagod. Alam nyo ba si Jonah? Di ba sumakay siya ng boat, tumatakbo siya palayo sa Panginoon. So andito yung point na dapat pupuntahan niya, pumunta siya dun sa kabilang side. So ang nangyari, pagdating niya sa boat, nagpunta pa siya dun sa lugar kung saan hindi siya makikita ng ibang tao at siya ay natulog. Dun sa cabin na walang sisilip, natulog siya. Tapos binagyo na nga sila. Wala pa rin, natutulog pa rin siya. Takot na yung ibang passenger nung boat na yon. Siya, sleeping beauty. Nakita niyo po yun? Sometimes, as we run away from God, we seek the comfort kesa dun sa discomfort na mararamdaman natin to follow kung ano yung dinidesire ng Lord. Pero alam niyo po, our soul will never be satisfied kung ifa-follow natin yung mga desires na yan. Bakit? Kasi yung soul natin was designed for God. We are created for God. So until our desires are submitted sa Panginoon, nothing in this world will ever satisfy us. Mararamdaman pa rin natin na lagi tayong pagod, parang walang satisfaction, walang fulfillment, kahit ano yung takbuhan natin palayo sa Panginoon para i-satisfy yung desire sa puso natin. Kasi nga, ang desire natin originally is designed to desire kung ano talaga yung nais o kalooban ng Diyos. So marahil sa atin ganun eh. May emptiness na nararamdaman o parang hindi na feeling fulfilled dun sa mga bagay na pinupursu natin. Lalo na yung mga bagay na nagpapalayo sa Diyos. Kasi nga wala tayong pagpapasakop dun sa kalooban ng Diyos. Kaya tanungin kita kapatid, kaninong desire ang naghahari sa buhay mo?
Kaninong desire ang pinipursue mo? Kaninong desire ang sinasatisfy mo? Sabi ko may 3 bagay tayong pag-uusapan patungkol sa pagpapasakop. Yung una is authority. So alam natin kung kanino tayo nagpapasakop, kung kaninong authority yung sinusunod natin sa buhay natin. Pangalawa, desire. Alam natin kung kanino tayo nagpapasakop, kung kaninong desire yung sinasatisfy natin, kung kaninong desire yung naghahari sa buhay natin. Nakita natin tumakbo si Jonah kasi iba yung desire niya sa Diyos. At marami siyang na-encounter na hindi maganda kasi lumalayo siya sa kalooban ng Diyos. Binagyo siya, kinain siya ng whale. Imagine nyo yung 3 days kayo sa big fish. Sabi lang pala ng iba whale, pero sa Bible, big fish lang po yun. So kapatid, paki-evaluate po natin yung sarili natin. Lalo na po tayong mga Kristiyano. Kaninong desire ang nasasatisfy sa life natin? Pangatlo, power. Ito yung dependence. Paano tayo kumikilos? Anong resources, anong power o kapangyarihan ang ginagamit natin? Sabi po dyan sa, ito medyo mahaba po yung babasahin natin ha, Jonah 2:11-16. At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan? Ito po kasi, nagsabi na si Jonas sa kanila na kasalanan niya kaya bumabagyo. So nagigilty naman po si Jonas. Alam niya na kaya nararanasan niya at nung iba pang mga passenger dun sa boat na yon, yung bagyo sa dagat ay dahil dun sa pagtakbo niya palayo sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. So at least may konsensya naman po siya dun sa part na yon. So sinabi niya dun sa mga tao, ihagis. Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis sa dagat at kakalma ito. Sapagkat alam ko kung ako ang dahilan kung bakit dumating ang napakalakas na hangin na ito. Sa verse 13 po, hindi nila sinunod si Jonas, sa halip sinikap ng mga tripulante na sumagwan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila dahil lalo pang lumakas ang hangin. Siguro po normal talaga sa tao yung hindi pagsunod, no? Hindi pagpapasakop o gawin yung opposite. Kasi sinabi na nga ni Jonas ano yung magpapaganda dun sa sitwasyon nila. Pero ang ginawa ng mga kasama niya ay nagtapon na lang ng iba pang mga gamit at sinikap na pumunta sa dalampasigan. Pero lalo pang lumakas ang hangin. Pagdating po sa verse 14, kaya tumawag sila sa Panginoon, sinabi nila, O Panginoon, nakikiusap po kami sa inyo, huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas. Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala. Pero alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban. Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat at kumalma nga ito. Dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon. Kaya naghandog sila at nangakong ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa Kanya. So eventually, nung na-reach na nila yung limit nila, hindi pa rin kumalma ang dagat, naisip na nilang gawin yung pinapagawa ni Jonah sa kanila. At kumalma nga ang dagat. Gets naman po natin siguro yung reason ng mga iba pang passenger nung boat, no, na ayaw naman nilang ihagis si Jonas, baka mamaya yung buhay ni Jonas malagay pa sa kamay nila, masisi sila na ba't nila itinapon, pinatay si Jonas, baka hindi naman tumigil yung hangin kasi hindi naman nila sure kung si Jonas talaga ang dahilan nun o talagang weather system lang yon. Pero nung sumunod sila at ginawa yon, hindi sa sarili nilang kakayanan, hindi kung ano yung sinabi ni Jonas na ito yung alam ko
na mangyayari. Ito ang gagawin ng Diyos kapag ito ang ginawa nyo. Ibig sabihin, nung una, yung mga passenger, nag-rely pa rin sila dun sa sarili nilang kakayanan para mapakalma yung dagat. Pero sinabi na nga ni Jonas na ang magpapakalma dun, yung Diyos na sinasamba niya. At si Jonas din po, dun sa chapter 2, verse 7, na-realize niya, ito po yung nasa loob na siya ng tiyan ng malaking isda. Sabi niya, nang parang mamamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Nung nasa loob na siya ng tiyan ng isda, nasa bottom na siya, nasa pit na siya, yung parang end of the line niya na, end na ng buhay niya, wala na talaga siyang magagawa. Kasi ano ba namang gagawin mo sa loob ng tiyan ng isda? Hindi ko alam, may dala ba siyang kutsilyo doon? Pag binutas niya ba yun, makakalabas ba siya? Pero andun na siya sa pinakadulo ng kaya niyang gawin. Bigla niyang nasabi yan na tumawag siya sa Panginoon. Naalala niya na yung pagkakaligtas sa kanya o kung paano siya maliligtas, sa Diyos pa din. Ibig sabihin, yung kapangyarihan, yung ability, ay sa Diyos pa rin manggagaling. Nung he was out of control na, nung mga bagay na nasa paligid niya, walang-wala na siyang magagawa, na-realize niya, yung plano niya nag-fail. Di siya nakatakas sa Diyos. Yung strength niya nag-fail. Kasi di niya naman makakayang buksan yung malaking isda para makatakas siya. Doon niya naalala yung Panginoon. Yung kapangyarihan ng Panginoon na kayang gawin yung lahat ng bagay. Minsan inaalaw ng Diyos talaga na ma-reach ng mga tao yung end ng sarili nila, ng kakayanan nila, para ma-realize nila na kailangan nila ang Diyos. Sa kapangyarihan lang ng Diyos magagawang maging successful o victorious yung isang bagay. Kapag ang mga tao, lalo na sa ating mga Kristiyano, we rely only dun sa kakayanan natin, sa wisdom natin, sa resources natin, sa strength natin, magiging spiritually limited tayo. Kasi gawa nga lang ng tao yung lahat ng magagawa natin. Parang si Jonah, yung pagtakas niya, hindi niya pag-submit sa power ng Lord. Limited lang. Nag-fail lang. Pero nung nag-submit siya sa kapangyarihan ng Diyos, nung tumawag siya sa Diyos, sa chapter 2, pag nabasa po natin yan, prayer lang yan ni Jonah. Pagkatapos niyang manalangin at tumawag sa Diyos, iniluwa siya, isinuka siya nung malaking isda sa kalupaan. So dahil pa rin sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos, kaya siya nakascape o nakatakas, kaya siya naging victorious doon sa parang dapat katapusan na ng buhay niya. Transformation begins kapag yung dependence natin sa sarili natin ay natapos na. At nagsimula tayong mag-depend sa kapangyarihan ng Panginoon. Ito supernatural po talaga yung nangyari kay Jonah. Imagine, nagpabagyo ang Diyos para lang manumbalik si Jonah sa kanya at dun sa inuutos niya. Pagkatapos may malaking isda na sumalo sa kanya, and it's a miracle na nabuhay pa siya kahit 3 days na siyang nandun sa tiyan ng isda. Sabi po sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi lang po sa panahon ni Jonah yan, sinasabi din po sa atin ng Diyos. Sinasabi sa atin ni Jesus, kapag tayo po ay hiwalay sa Kanya at hindi nakadepende sa Kanya, hindi nakadepend sa kung paano siya mag-provide,
kung paano siya magbigay ng resources, hindi nakadepend dun sa power niya, wala po tayong magagawa. Magpe-fail lang din po tayo katulad ni Jonah kung hindi tayo magpapasakop dun sa kapangyarihan at kakayanan ng ating Panginoon. Sa atin po siguro ngayong umaga na to, meron sa atin may mga problema sa family. May mga emotional wounds. May mga addiction. May mga worries and anxieties na nagpapagulo sa isip natin. May mga financial struggles. O maaari dun sa mga naglilingkod na po, may mga ministry burdens. Pero we try to fix those things sa sariling kakayanan natin. Financial problem, o sige, dagdag na lang ako ng trabaho para masustain yung buhay namin. Emotional wound, sige, pasok na lang ako sa iba pang relationship o kaya mag-isolate na lang ako para i-fix tong problema ko. Ministry burden, wag na lang ako maglingkod para hindi na ako maburden sa ministry. We try to fix those problems, those crises sa sarili nating kakayanan, sarili nating wisdom. Pero ang Christianity po, ang pagiging Kristiyano ay hindi self-powered. Ang pagiging Kristiyano po ay dapat spirit-powered. Sa kapangyarihan at kakayanan ng Panginoon o ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu niya na gumagabay sa atin. So kung meron man po tayo mga pinagdadaanan, nawa magpasakop po tayo sa kapangyarihan, kapamaraanan at kakayanan ng Diyos para ma-resolve yung mga problema na yan o yung mga kinakaharap natin. Kasi po when we refuse to submit to God's power, we will always be limited sa mga resultang makikita natin sa ginagawa natin. Whether it be church ministry, whether it be family relationship, sa trabaho mo, sa mga pangangailangan mo. True transformation happens through the power of God working in a submitted life. Hindi po natin kayang baguhin ang sitwasyon natin. Parang si Jonah, hindi niya kayang makawala dun sa tiyan ng isda. Nakawala lang siya when he acknowledges na ang Diyos lang yung kayang tumugon sa kanya sa sitwasyon niya. At nag-submit siya doon sa pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kasi sabi niya po doon sa prayer niya, pag binasa po natin sa chapter 2, gagawin ko na kung ano yung pinangako kong gagawin ko. So nung nagrepent siya, nag-submit siya sa instruction ng Lord, sa power ng Lord, ginawa siyang victorious ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakawala sa kanya dun sa tiyan ng isda. Ngayon kapatid, ang tanong ko, dyan sa mga kinakaharap mo, kaninong kapangyarihan o power mo ang inaasahan mo sa buhay mo? Sa sariling kakayanan mo ba? Sa kakayanan ng kasamahan mo? Sa kakayanan ng mga earthly resources? O sa kakayanan at kapangyarihan ng Panginoon? Again, 3 bagay po tungkol sa pagpapasakop. Malalaman natin kung sino ang naghahari sa buhay natin o nakakasakop sa buhay natin. Una, kung kaninong authority ang nasusunod sa buhay natin. Pangalawa, kung kaninong desire ang nasasatisfy sa buhay natin. At pangatlo, kung kaninong power ang inaasahan natin na makapag-breakthrough sa buhay natin. Yung kwento po ni Jonah ay hindi lang tungkol sa buhay niya. Ito po ay kwento ng humanity na katulad ni Jonah. Tayo po, mga tao, katulad ni Jonah, gusto po sariling authority sa buhay natin. Sariling desire ang i-pursue sa buhay natin. Sariling power, doon tayo mag-depend. At kadalasan po,
May mga dumadating na pagsubok sa buhay natin, it reveals po talaga kung sino ba yung nakakasakop sa mga puso at buhay natin dahil dun sa mga pinagdadaanan natin. Pero alam nyo po, ito yung magandang balita sa atin. God does not call us to submission in order to destroy us. Hindi niya naman gustong i-destroy si Jonah, but to restore. He calls us to submission in order to restore us. Yun po yung magandang plano niya para sa buhay ng mga tao. The storm was not meant to destroy Jonah. It was meant to bring him back under dun sa lordship ng Panginoon. At marahil may mga storm po sa buhay natin ngayon. At kapatid, baka isang way yun ng Lord na tinatawag niya tayong magbalik loob sa Kanya. Hindi lang basta maniwala, hindi lang basta alam natin kung sino siya, yung desire niya, at yung kapangyarihan niya, kung hindi mag-submit sa Kanya bilang Panginoon, bilang authority ng buhay natin. Kaya once again, ask yourselves, kaninong authority ka sumusunod? Kaninong desire ang sinasatisfy mo? Kaninong power ang inaasahan mo? Mangyayari lang yung pagbabago sa buhay natin. Mangyayari lang yung breakthrough sa buhay natin. Mangyayari lang yung satisfaction sa buhay natin kapag ang Diyos ay hindi lang naging parte ng buhay natin, kung hindi naging Lord over our lives, our will, our desires, our actions. Kaya kapatid, nawa bago maulit yung cycle na kailangan ka pang bagyuhin ng Panginoon, kailangan ka pa niyang dalhin dun sa loob ng tiyan ng malaking isda na parang nabaon ka na sa lupa. Bago pa magkakalyoy ang puso mo dahil sa paglayo mo sa Diyos, nais ko lang tanong, magpasakop ka na. Kaya yung title natin, di ba? Handa ka bang magpasakop? Yung motivation ko kanina, yung iba ayaw magpasakop sa ibang bansa dahil dun sa cruelty na naranasan. Yung iba gustong magpasakop kasi sabi nila advance yung mga bansa na yon at kayang ayusin yung nangyayaring kaguluhan. Pero alam nyo yung isang nakita ko dun sa kwento ni Jonah, that book was meant to show yung compassion and mercy ng Lord. Nakita nyo yung ano yung ginawa ni Jonah para takasan yung authority, yung desire at power ng Lord sa buhay niya. At kung paano siya nagreklamo sa Panginoon, pero naging gentle yung Diyos sa kanya. Binigyan pa siya ng object lesson dun sa worm at saka sa plant. Kahit tumakbo siya palayo sa Diyos, gumawa ng paraan ang Panginoon para maibalik siya dun sa will, sa authority, sa desire ng Panginoon para sa Kanya. At ganun din po sa atin ngayon, mga kapatid. Nawa, pag tinanong ko kayo, handa ka bang magpasakop? Masabi natin, ready na ako magpasakop. Under His authority, under His desire, under His power. Alam niyo po, the safest and most transformed life ay yung buhay na fully submitted sa paghahari ng Diyos. Kasi sa Panginoon, wala na po tayong hahanapin. Kaya kapatid, kung tumatakbo ka lalo palayo sa Diyos kasi nga
natatakot ka na magpasakop sa Kanya. Yung gentleness na pinakita niya kay Jonah, papakita niya rin sa'yo. Kung paano siya nag-show ng compassion and mercy sa Nineveh, na notorious na city, kaya niya ring mag-show ng compassion and mercy sa'yo. Ang nais niya lang, bumalik ka, mag-repent ka, at magpasakop ka sa Kanya. There is no safest place than in the presence of our Lord. Kaya hayaan nating maghari ang Panginoon sa puso natin. Hindi lang sa ating pag-iisip o sa sinasabi ng bibig natin, kung hindi yung buong pagkatao natin. Tanungin mo yung katabi mo, handa ka bang magpasakop? Magpasakop na po tayo sa Diyos before it's too late. So let's take time to enter the presence of God. To repent dun sa mga nagawa nating disobedience sa Kanya. We are no longer children of darkness. We are already children of light. And we must walk in the light. Kaya kapatid, huwag mo nang takasan ang Panginoon. Tumakbo ka toward dun sa authority niya, sa desire niya, at sa power niya. And for sure, and I can assure you, bibigyan ka ng victory at ng miracle ng Panginoon dahil ganoon siyang Diyos sa atin. Tapusin po natin itong salita ng Panginoon sa isang pananalangin. Hallelujah, Lord, lumalapit po kami sa harapan mo ngayon. Panginoon, nakita po namin sa buhay ng propeta na si Jonah kung paano ang disobedience at yung hindi pagsasubmit sa iyo ay may mga bagay na nadadalang hindi maganda sa buhay namin. Lord, dumalapit kami ngayon at humihingi ng tawad sa iyo sa panahon na hindi namin kinilala yung authority mo sa buhay namin. Na mas sinunod namin, Panginoon, yung nais naming gawin. Na mas naghari yung sarili namin o yung ibang bagay dito sa mundo over our life. Patawarin mo rin kami, Panginoon, kung sinasabit ng mga bibig namin na Ikaw yung Diyos namin. Sinasabi namin, kilala namin at alam namin yung mga nais mong mangyari. Kino-quote pa nga namin yung mga promises mo. Pero yung desire pala namin ay hindi align sa'yo. At mas sinasatisfy namin, Lord God, yung mga selfish desires na meron kami. Lord, patawarin mo po kami sa mga oras na ito kung may mga panahon na sumusunod naman at nagpapasakop kami sa authority mo, sa desire mo, pero nakadepend pa rin kami dun sa sarili naming kakayanan, sa sarili naming pamamaraan, na dapat sa kapangyarihan mo kami nagpapasakop. Kasi kung gusto naming magawa at maging matagumpay, yung mga bagay na nais mong gawin namin, dapat yon sa kapangyarihan mo nang gagaling at nagmumula. Yung mga kakayanan, mga resources ay dapat sa iyo namin idinedepend, Panginoon. Kaya patawarin mo kami kung nagkakaroon kami ng self-reliance o self-dependence, Lord. Kaya limited din yung results or kaya yung mga result lang nagawa ng tao yung nakikita namin. Lord, we humble ourselves before your throne, Panginoon, kung paano ka nag-show ng gentleness, ng mercy and compassion
kay Jonah at sa mga taga Ninive. Hayaan mo, Lord, na maranasan din namin yung gentleness, yung compassion, yung mercy na nagmumula sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na sa pagpapanumbalik namin, sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, makita mo sa puso namin, Lord God, yung heart na nagde-desire to be fully submitted and obedient po sa inyo, O Diyos. Lord, hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga kapatiran namin. Hindi ko alam yung lagay nila spiritually, emotionally, mentally, Panginoon. Pero ikaw po ang nakakaalam nito. Kaya kung meron mang mga stronghold, Lord God, kung meron man, Panginoon, na hindi ma-let go, kaya hindi kami makasunod at makapag-submit sa iyo, hindi kami makapagpasakop sa iyo, Panginoon, kasi meron kaming mga dala-dala pa na hindi na iluluhod sa iyo. Lord, tulungan mo kami to release it to you. At hayaan namin ikaw yung maghari sa buhay namin. Ikaw yung maghari sa kaisipan namin, sa puso namin, sa mga gawa ng kamay namin. Lord, turuan mo po ang puso namin na maging puso na nagpapasakop sa iyo. Puso na sumusunod sa iyo. At puso na walang ibang ninanais kundi ang kalooban mo. Dahil alam namin ikaw yung Diyos na may magandang plano sa buhay namin. Ikaw yung Diyos na nais i-restore anuman yung kakulangan sa amin, anuman yung broken sa amin, anuman yung mga hindi tama sa amin. Lord, hayaan mo pong makakilos ang banal mong Espiritu sa aming kalagitnaan. At maging daan ito upang patuloy na mabago yung aming kaisipan at yung aming puso. Lord, break our hearts. Ayaw na po namin maging hardened ito. Nais na namin yung puso na fully submitted sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos, dahil alam namin na ikaw po yung tutugon sa anumang need namin at the moment. Yung need namin ng restoration, yung need namin na mag-submit. Ikaw yung tutulong sa amin on how we will bend, on how we will fall on our knees, O God. So Lord, let it be done according to your will, according to your ways, according to your personal dealing sa bawat isa sa amin. Dahil ikaw lang ang tunay na nakakakita at nakakakilala sa amin, Panginoon, nakakita ng puso namin. Lord, hindi yung pagpapasakop sa ibang bansa yung makakaayos ng sitwasyon ng buhay namin kung hindi ikaw, Panginoon, kasi ikaw yung Diyos na pinakamataas sa lahat ng authority dito sa mundo na to. Ikaw yung Diyos na binigyan ng lahat ng kapangyarihan. Sabi sa salita mo, everything is subjected under you. Kaya Lord, higit sa lahat, hayaan mong naisin namin na magpasakop sa iyo. At salamat, Lord, dahil hindi ka madamot na Diyos. Kapag hiniling namin ito, Panginoon, tutugon ka at lalapitan mo kami. Yayakapin mo kami. At tutulungan mo kaming makabangon, makasunod, makapag-submit. Salamat, Lord, sa mercy mo, sa compassion mo, sa forgiveness mo, sa love mo na unconditional. Kaya, Lord, nawa sa narinig po naming salita mo ngayong umaga na to, pagbulay-bulayan namin to hanggang sa pag-alis namin, sa pag-uwi namin. Hayaan mo yung mensahe mo sa amin ngayong umaga na to, sa araw na ito, Lord God, ay panghawakan namin, O Diyos,
sa mga susunod pang araw at lagi kaming mapaalalahanan, Panginoon, na magpasakop sa iyo. Lord, we pray na bawat isa po sa amin, bawat puso po namin ay luluhod sa iyo at susunod sa iyo, Panginoon. O Lord, we declare na itong Soul Winners Christian Church ay susunod sa iyo, Panginoon, magpapasakop sa nais mo. Hindi namin gagawin kung ano lang yung dinidesire ng heart namin, kung ano ang dinidesire mo na gawin ng bahay-sambahan na ito dahil ito iyong iglesia at hindi iglesia ng kung sino man, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Alam namin na yung mga declaration na iyon, Panginoon, will give way for your power to manifest sa bahay-sambahan namin. Kaya Lord God, hinihiling na lang namin ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa at sa buhay ng bahay-sambahan mo. Walang ibang maghari, walang ibang masunod kung hindi ikaw lamang po. At maging sa aming pag-uwi, O Diyos, patuloy naming dalhin ang kapangyarihan mo, ang authority mo, ang desire mo para sa buhay na amin. Sa pag-alis namin sa lugar na ito, bitbitin namin, Panginoon, na ikaw yung Diyos na kasama namin, ikaw yung Diyos na susundin namin, ikaw yung Diyos na maghahari sa buhay namin, sa pamilya namin, sa trabaho namin, sa finances namin, sa health namin, sa lahat ng decisions namin, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, dinedeclare namin na sa mga susunod na at darating na araw at panahon, walang ibang maitatanghal sa kalagitnaan namin kung hindi ikaw lamang po, Panginoon. Walang ibang mabigyan ng papuri at pasasalamat sa amin kung hindi ang pangalan mo lamang. Walang itataas kung hindi ang pangalan mo, Panginoong Jesus. At wala kaming ibang ipagdiriwang kung hindi ang katagumpayan na ipagkakaloob mo po sa buhay ng bawat isa. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na ikaw nga po ang magpa-grow, Lord God, ng salita mo sa buhay ng mga kapatiran ko. Hayaan mong humayo sila ng may pag-asa, ng may bagong kalakasan, at bagong pangunawa at pagkilala sa kung sino kang Diyos sa buhay nila. Patuloy mo silang gabayan ng banal mong Espiritu at patuloy mo silang ingatan sa anumang gawa ng kaaway at gawa ng mundo. At patuloy, Lord God, na maging evident ang kapangyarihan mo sa buhay ng mga kapatiran ko. Kaya mga kapatid, tanggapin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Paranas niya po sa inyo ang kanyang kapangyarihan at pagbabago ng banal na Espiritu niya sa buhay niyo. Maranasan niyo po ang kalakasan at kapayapaan na nagmumula sa Kanya. At patuloy ang kagalakan niya ang magbigay ng pag-asa sa puso niyo sa mga darating na araw ngayong linggo na to. Dinadalangin namin ang lahat ng bagay na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Hallelujah, Lord.